Kakapasok lang, matindi to. Isang mainstream media, binira ang Marcos admin. Magurgur kaya ito? Magurgur na o say magurgurin. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay News PH. At syempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Unti-unti nang nagigising ang mga journalist sa mainstream media sa kabalastugan sa pagmamalabis ng mga tao sa likod ng bagong Pilipinas. Okay? Isa na ito si Ted Filon. Pero ang ganda, no? Bagong Pilipinas. Ibig sabihin, bagong muka! Ganda, no? Bagong Pilipinas. Asarap ipangarap na magkaroon tayo ng ganyang bansa. Na bagong Pilipinas. Makita natin na makaahon ng mga tao sa hirap. Diba? Lahat ng mga tao ay matulungan, maresolbahan ang mga problema ng bansa. Yun ang pagbabago ng ating bansa. Nagbago naman ngayon eh. Tumindi yung away nyo. Ano ba yan? Talagang nagbago na kayo. Nagbago na lahat. Talaga, no? Dati sila magkakasundo, nag-away-away. Nagbago na. Ay, nako, talagang bago talaga. Bagong-bago. Ay, nako. Kasundo na kayo, oy! Nako, merong viral ngayon na video sa TikTok. Ako, itong si Ted Filon, meron siyang kinompose na panata. Yan, si Sir Ted. Ito, reaction niya siguro sa bagong Pilipinas hymn at panata ng bagong Pilipinas na pinipilit ng gobyernong ito na ipakanta, ipa-recite sa mga Pilipino, sa gobyerno, yung government employees. Nako, ang ganda nitong kinompose ni Ted Filon. Title niya is Nambubudol sa Pilipino. Okay, ito yung TikTok. I-play ko lang ha. Parang disback yun ah. Nambubudol sa Pilipino. Panata. Magiging mapagbantay ako sa ginagawang pagnanakaw ng mga taong gobyerno sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at may dangal ang katiwalian at pagmamalabis ng mga taong nagpapanggap na mga lingkod bayan. Bilang Pilipino, iaalay ko ang aking lakas, talino at kakayahan sa pagmumulat sa kaisipan ng mga dukhang pinagmamalabisan at nililinlang ng mga taong nasa likod umano ng sinasabing bagong Pilipinas. Bilang mga Pilipino. Ako pa, rektahan, no? Nakikita, nadidinig natin. Talagang may punto-punto si si Sir Ted doon. Nako Magkaisa tayo sa paggising sa lahat ng mga nabudol at bilang mga Pilipino na nagmamalasakit ng kalagayan ng mga nagdarahop na mga maralita nating kababayan, sabay-sabay tayong sisigaw na may buong tapang sa mga kabulastugan ng mga opisyal ng bayan. Ang ganda pa ng pagkakaano ng boses, no? Mga budol-budol. Ayun sinasabi ng iba, di ba? Oh, nabudol yun, parang ganyan. Alam nyo kasi, sa akin lang, kahit merong mga nagagawa ang presidente natin na maganda, halimbawa, may ginagawa siya, halimbawa ginagawa niya naman ang trabaho niya bilang presidente, is talagang hindi pa rin makita o makikita yon hanggat may mga issues o bangayan na nangyayari. Kasi doon na focus lahat Hindi mararamdaman ng mga tao yung nangyayari na yun kung meron ginagawang trabaho ang ating presidente para sa bansa natin. 'Di ba? Kaya mas maganda siguro para mapansin ang ginagawa na 'yon,
is maayos kung anong gusot ang meron dito sa bakuran na to. 'Di ba? Linisin, 'di ba? Ganon. Kasi oras na maging tahimik ang issue na to at maging maayos na. Wala nang bangayan, wala nang ganito, trabaho na lang. Mararamdaman ng mga tao kung ano ang ginagawa ng ating leader sa ating bansa. Kung may maganda siyang ginagawa, marirecognize ng mga tao yun. Aba, mararamdaman, ano na tayo, di ba? Ganito pala yung ginagawa ng ating leader. Di ba? Mararamdaman. Pero ngayon, kahit gumawa ng maganda o anuman, may gawin mang ganito, hindi mapapansin eh. Dahil kabi-kabilang mga partido eh. Kabi-kabilang mga supporter ang nag-aaway. 'Di ba? Kung gumawa ka man ng maganda, hindi pa rin magiging maganda 'yon sa partidong kaaway mo. Eh ang problema, hindi lang naman maliit na komunidad ang bumibira sa iyo o may ayaw sa iyo. Malaking komunidad, mga supporter, malaking supporter ang nakabanggaan, 'di ba? Kaya nagkakaganyan. Kaya mas maganda is ayusin kung ano yung nagiging gusot. 'Di ba? Para mapansin kung ano ang iyong ginagawa na maganda para sa lahat. Kasi kahit gumawa ka ng maganda, is magiging pangit at walang silbi pa rin yan sa lahat. Dahil sinasabi ko nga, doon na focus ang usapan sa nangyayaring bangayan na hindi matapos-tapos. Sabay-sabay tayong sigaw ng sambayanan. Ang ganda ng boses ni Sir Ted. Grabe, no? Kaya, saludo tayo kay Ted Pailon. Ayun. Yan ang tunay na journalist. Gising na gising sa katotohanan. So, parang dito is si General Macanas yung nagsasalita. No? Parang dito is pinapakita ni Sir Ted na talagang hindi siya, tutol siya sa nangyayari ngayon, no, na nagiging kalakaran ng kung anong merong gobyerno sa atin ngayon. 'Di ba? Pero ito si Sir Ted, mainstream media to, no? So, ang tanong, bihira sa mainstream media yung mga ganito na talagang lumalaban sa government. 'Di ba? Kung anong administrasyon ngayon. Kasi yung iba, kung ano ang administrasyon niya, hindi sila magsasalita eh. Ganyan. May takot lang nila. Baka mamaya pag-initan tayo. Kumusta yung ibang mga TV anchors na mga kasabayan ni Ted Pailon? Ano kaya ang nangyayari sa kanila? Kailan sila magigising? Okay. Malala natin, nung kampanyahan pa, nung May 2022 election, sino yung mga grabing batikos sa candidate BBM? Karen Davila. Diba? Jessica Soho. Meron pa sa ANC yung kalimutan ko yung pangalan. Basta ANC. Parang Christina. Basta ang dami nilang sino pa? Pinky Webb. Nasaan na sila ngayon? Di ba nila nakikita ang kalagayan ng bagong Pilipinas? Hindi nakikibuyang mga yan, takot lang niya. Kasi alam mo, sinasabi ko nga kanina, is bihira yung mga katulad ni Sir Ted na nasa mainstream media napapalag. 'Di ba? Bihira. So, ang karamihan dyan, syempre sa mainstream media, syempre, kontrolado sila ng mga kanya-kanyang channel nila eh. Mga kanya-kanyang istasyon nila, may mga bossing yan. Eh kung yung bossing nila takot din or maka-admin, ganito, hindi sila magsasalita. Kahit na gusto nilang gano'n, may nakikita na kaming hindi maganda, ay wala. Basta pag sinabi ng nakatataas sa kanila na, huwag kayo magsalita ng ganyan, wala silang magagawa. Hindi katulad ng iba na walang boss, na nakakapagsalita ng ganito, ganyan. Malaya sila. Kung ano yung nasa sa loob nila, mailalabas nila. Pero si Sir Ted, ito kahit alam ko nasa ABS to, di ba? Si Sir Ted. Pero nagsasalita siya ng ganyan na, alam natin, kontra siya ganito, ganyan. Naririnig natin, di ba? Malakas ang loob talaga ni Sir Ted. No? Handa siya sa mga consequences na maaaring mangyari. Kaya ako, tuwan-tuwa ako dito sa ginawa ni Ted Pailon. Sandali isinulat ko yung kanyang Gusto kong i-memorize. Si General Macanas bilang talaga. Pilipino,
magiging mapagbantay ako sa mga pagnanakaw sa pera ng taong bayan sa bagong Pilipinas. Hindi to yung exact, parang mabilisan ko lang tinake, no? So, ako, Pilipino ako, magbantay. Pilipino ako. Kasi yung pagnanakaw, Chinese ako. Parang yun. Ay, nako, China, no? Nakita natin, no? Pumuposte yung mga ano ng iba't ibang bansa doon, mga Navy doon sa West Philippine Sea, no? Yung mga parang kaalyado ng bansa natin. No? Parang nagbabadya ng giyera. Nako, parang naghahamon na. Yung iba nga sinasabi, no? Thank you for protecting our country. No? Thank you. Hindi nyo ba alam yung protecting our country, pinoprotektahan yung country natin, is okay yun. Walang problema. Paano kung dapuan ng topak sa ulo yung China, gerahin tayo? Akala nyo ba ganun-ganun lang kadali na kapag tayo ay ginera ng China? Diba gagawin lang nilang battleground dyan eh. Diba? Oh. Pag nagbombahan yan, alam nyo lahat ng bomba bagsak sa atin. Di kawawa tayo. Iba natutuwa, lumaban tayo! Lumaban tayo! Akala mo naman, di ba? Baka mamaya pag nangyari yung sinasabing lumaban tayo, binabagsakan na tayo ng bomba rito, baka mamaya nagdadasal kayo. Bakit nyo kami dinamay? Bakit nyo kami dinamay? Ano nga kami ginagawa? Inosente kami. Pero pag, di ba? Pero ngayon, pero ito, di ba? Ngayon, nakikita natin, kala mo, di ba? Labanan natin yan! Digmaan na kung digmaan! Hindi nyo alam sinasabi nyo, mga tol. Mag-isip muna kayo ng 10 beses bago kayo pumasok sa ganyan o magsalita ng ganyan. Kung karapat dapat ba tayong pumasok sa digmaan? Diba? Sinasabi ko nga, matapang ang mga Pilipino, handang lumaban yan. Ngayon yung mga kakampi natin, hanggang saan, hanggang kailan tutulong sa atin yan? Baka pag may naglabas ng puwersa ng ganyan, biglang mag-atrasan yan. Pag nag-atrasan yan, di maiwan tayo rito. Dito sila nagbabakbakan. Tayo na lang maiwan dito. Paano na tayo? Tayo pag-iinitan yan. Pag tayo pinag-initan, hindi kawawa tayo. Akala nyo, biru-biru yan. Kaya sinasabi ko, mas maganda na mag-usap na lang sila eh. Diba? Kaysa yung ganyan parang takutan ang nangyayari. Kawawa ang taong bayan yan. Kung iisipin mo na ang taong bayan, yung kapahamakan nila, is hindi mo iisipin na ganyan para magkakaroon tayo ng sindakan. Pero yung pagbabantay, sige, okay lang yan. No, okay lang yan. Na dinidepensa tayo, pinapakita yung suporta sa atin. Very good yun. Pero yung mga nangangarap na, laban na yan, digmaan na kung digmaan, labanan ng China. Alam naman natin ng China talaga, ganyan, bully. Tama yan na matigil ang pambubuli nila sa atin. Pero wag natin paratingin sa ganun, na mahantong tayo sa digmaan. Wag. Diba? Kawawa ang mga inosenteng tao, lalong-lalo na mga bata. Isipin nyo lang. Baka mamaya kayo may mga binabayaran pa kayong bahay dyan, di nyo pa tapos bayaran, tapos bobombahin lang yan, umiyak kayong bigla. Yung mga kotse nyo, yung mga installment na kotse nyo, bagong-bagong, gaganda, binabayaran pa yan. Magputukan sila dyan, yung tamaan ng ligaw na bala yung mga sasakyan nyo, butas-butas, hindi kawawa kayo. Di ba? Ng pera ng taong bayan, grabe. Kaya mayroon ng hasag na hindi mo pera yan. Sa Kongreso, yung resolution number 10, yung siniwalat ni Sasasot, yung wala nang audit sa COA, certification lang. Grabe. So, dapat mapagmatsyag tayo dahil pera natin yan. Ano ba? Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at dangal. Ito, matapang at marangal, itong Ted Pailon. Again, saludo kay Mr. Ted Pailon, tunay na journalist na may pagmamalasakit sa kanyang kapwa Pilipino. Sisiwalat ko ng buong tapang at dangal ang mga katiwalian at pagmamalabis ng mga taong nagpapanggap na lingkod bayan. Correct. Nila, may palaging press release dyan, palaging may medyang kasama, kahit pinapakita na totoo siyang naglilingkod sa taong bayan. Kailang ang totoo, yung political ambition niya na maging presidente by 2020. Ito. Pinapakita. No? Pero ako talaga, believe talaga ako doon sa mga politiko na hindi na pinapamedya yung pagtulong nila, hindi na nilalagay sa mga poster yung pagmumukha nila para ma-recognize sila ng mga tao. 'Di ba? Sinasabi ko nga noon na kung talagang bukal sa puso mo ang pagtulong sa mga tao,
Kahit hindi mo ilagay ang pangalan mo sa mga ibinibigay mo o hindi ka maglagay ng litrato. Di ba? Kung bukal sa puso mo yan, malalaman ng mga tao na totoo ka. Marirecognize ka ng mga tao. Hindi mo na kailangan ipagsigawan na ako ang tumutulong sa inyo. Hindi na kailangan. Dahil malalaman at malalaman ng mga tao kung sino ang tumutulong sa kanila. At hindi nila makakalimutan yun once na ikaw talaga ay tumutulong sa kanila. Kung bukal sa puso talaga. Tama-tama. Yung patama ni Ted Filon. Bilang Pilipino, ito na, ialay ko ang aking lakas, talino at kakayahan sa pagbulat sa kaisipan ng mga dukhang nililinlang ng mga tao sa likod ng bagong Pilipinas. Wow! Ang galing. Ano kaya? Si Ted Filon mismo ang gumawa nito o staff niya, writer niya, whoever gumawa ng panatang mambubudol sa Pilipinas na ito is he or she speaks from his or her heart. Ito ang mga nangyari ngayon. So ito na yung panawagan bilang mga Pilipino. Magkaisa tayo sa paggising sa lahat ng mga nabudol. Okay? Marami pang mga tulog dyan. Wala lang. Ako, hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito na nagsasalita na rin tungkol sa nangyari sa Tambay. Kasi, ano yung kasabihan? Evil triumphs when good men do nothing. Ito na, si Ted Filon. He is doing nothing. Sino pa yan? Maharlika. Sasasot, yung mga ibang mga social media influencers. Ako, kaunti lang ang akin. At least nagsasalita ako. Hindi yung wala lang. Walang... Ako, nagko-komento lang ako sa inyo. Ayan, nagko-komento lang tayo dyan. No, di ba? Pero kahit pa paano, yung nararamdaman ko sa puso ko at isip, no, inilalabas ko talaga. No, nagsasalita ako. Dahil tayo ay nasa malayang bansa, nasa demokratikong bansa, ay demokrasya. Pakialam. Dapat makialam tayo. Niloloko na tayo ng harap-harapan. So, bilang mga Pilipino na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga nagdarahop, mga maralita nating kababayan, sabay-sabay tayong sisigaw ng may tapang, mga kabalastugan ng mga opisyal ng bayan, sabay-sabay tayong sisigaw, sigaw ng sambayanan. Darna! Tama na, sobra na. Akala ko Darna. Sana madagdagan pa ang katulad ni Ted Filon na nasa mainstream media. At ito, medyo... Kumbaga, madadagdagan niyang katulad ni Ted Filon, gaya na sinabi ko nga kanina, kung talagang malakas ang loob nila. Kung handa sila sa mga consequences na darating sa kanila. Ganun yun. Kabado ako sa kalagayan ni Ted Filon. Dahil sigurado, ang... Ayun yung sinasabi mo. Nasa powers that be. Ayun. Yung nasa palasyo, galit na galit dito. So, anong susunod? Yung mga ganyan nagsasalita, naggurgur. Tingnan nyo ang nangyari sa SMNI. Gurgur na lahat. Kaya, I believe, yung sinasabi ni Marlica na marami sa mainstream media na gustong magsalita. Kaya lang, takot lang sila. Pinipigilan sila ng mga may-ari ng media outlet, print man yan or broadcast. Dapat hindi nila inaano yan pinipigilan. Yun ang pagkakamali kasi. Pinipigilan nila kung ano yung kritiko na lumalabas ngayon. 'Di ba? Kung sila'y tinitira o ganyan. Mas maganda nga paulit-ulit kong sasabihin na naman. 'Di ba? Na tinatanggap mo kung anong pagkakamali ang sinasabi ng mga tao para malaman mo. At least kung ano man yung mali na yon o baluktot na nangyayari is maitutuwid mo. Hindi pwedeng hindi ka makakatanggap ng mga kritiko. 'Di ba? O bumabatikos sa iyo. At iisipin na lang at iisipin na lang lagi na tama ang ginagawa. 'Di ba? Na perpekto. Hindi mo ako pwedeng birahin. 'Di ba? Kasi yari ka sa akin ganto ganyan. Papasara ko kayo o ganto. Mali 'yun. Mas maganda bigyan mo sila ng pagkakataong makapagsalita. Maiparating nila kung ano yung nasa damdamin nila. 'Di ba? Marinig mo ang kanilang hinaing. Ganun 'yun. Tapos doon ka na mag-iisip kung paano mo tutulungan ng mga Pilipino. Nagkakaroon ka ng hint. 'Di ba? Kung paano ka magsisimula. Kasi igugurgur sila Kasi gurgur so, na yan Itong baka igurgur ng palasyo ang TV5, I don't know.
Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News PH. At syempre, yung boses na yun na nagbula kay General Macanas. Ayan, si Sir Ted Filon. Credits po sa inyong kanta. Nako ha. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.